Hindi ko alam mga tol kung kayo'y sasang-ayon dito po sa sasabihin ko eh. Pero alam ninyo, sa aking opinyon, talagang tuluyan ng o unti-unti na pong nawawala ang kredibilidad ng Senado sa kasalukuyan. Bagamat may mga ilan po tayong sinusuportahan dyan, pero sa aking paningin, nawawala na po talaga ang kredibilidad nila as institution, even ito pong mga senador. Kung kayo po'y sumasang-ayon sa sinasabi ko na wala ng kredibilidad ang Senado sa ngayon, type 1. Kung kayo po'y may pag-asa pa, naniniwala na may kredibilidad pa rin po itong Senado, type 2. Tingnan po natin kung ano po ang sapantaha po ninyo, ang inyong mga opinyon, ang inyong saloobin tungkol po sa integridad at kredibilidad ng Senado. O, tingnan ninyo. Nakalulungkot isipin na sa mga manonood po natin, wala pa akong nakikitang nagko-comment ng 2. Ibig sabihin, talagang sa paningin po natin, pare-parehas, wala na ang kredibilidad ng Senado sa kasalukuyan. Tapos tinuldukan pa ngayon ng balita pong ito mga tol, bago yan si Rodante Marcoleta, ito muna, akalain mo, ito po yung komposisyon ng Senate Blue Ribbon Committee, ang committee na inaasahan po natin na mag-iimbestiga sa mga tiwaling taong gobyerno. Tapos ngayon, eto sila, anak ng teteng talaga. Anak ng teteng talaga. Ulitin ko pa, anak ng teteng talaga. Ay nako, ang chairperson, si Pia Cayetano, nagdrama nung nakaraan. Ang vice chairperson, dalawa, si Jinggoy Estrada at si Rodante Marcoleta. Parehas kumakaharap sa posibilidad na kasong plunder. Anak ng teteng talaga. Oh my goodness! Mga tol, ano nang nangyayari sa atin? Tapos ang majority members, nandiyan si Francis Escudero, plunder din ang kakaharaping kaso. Si Christopher Lawrence Go, plunder din. Tapos may nakabinbin na kaso sa ICC. Si Amy Marcos o Babalina, convicted sa US Court. Tapos katakot-takot na paninira ang ginagawa po sa kanyang kapatid. Si Robin Padilla, convicted. Anak ng teteng at maharap pa sa posibleng kasong obstruction of justice. Si Camille Villar at Mark Villar, parehas kakaharap sa kasong market manipulation o paglabag sa Securities and Exchange Commission Code of the Philippines. Posible din na makasuhan po ng mga kasong may kaugnayan sa flood control project anomalies. Anak ng teteng talaga. Ha? Anak ng teteng talaga. Pang-5 beses ko nang sinasabi mga tol. Yan ay disappointment lamang. No? Kung bakit nagkakaganito po ang Senado sa kasalukuyan. Wala na talagang kredibilidad. Tingnan nyo naman ang komposisyon ng Blue Ribbon Committee mga tol. No? Wala akong nakitang nag-number 2. Ha? Lahat po kayo disappointed. Lahat tayo ngayon pare-parehas ang isipan na wala na talagang integridad itong Senado. Hay nako. In particular, pag-usapan natin ngayon si Rodante Marcoleta at yung mga kasabwat niya di umano. At meron pong breaking news ngayon. Ito nga po, ang Office of the Ombudsman hiniling sa Sandigan Bayan na mag-issue ng precautionary hold departure order. Para kanino? Kay Senator Rodante Marcoleta, kay Michael Defensor, at 2 iba pa. Ngayon, May 25, 2026. Ay nako. The Office of the Ombudsman asked the Sandigan Bayan to issue precautionary hold departure orders against Senador Rodante Marcoleta, former Quezon City Representative Michael Defensor, and businessmen Aristotel Biray and Joseph Espiritu. Bakit po sila hinihiling na ma-issuehan ng PHDO? Kasi sila po ay nahaharap ngayon sa reklamo sa Ombudsman for plunder, indirect bribery, and violations of PD number 46. Nak ng teteng talaga, pang-anim na. Bilangin nyo kung ilang beses ako magsasalita ngayon ng nak ng teteng. Ha? Nakailang salita na ako ng nak ng teteng. Pang-8 na. Pang-8 na. Ay, nako talaga nga naman, oh.
Tapos ito pa ang idadahilan ni Marcoleta. Sabi niya, kaya po ba nila ako ipakulong? Kayang-kaya po nila. Nagawa nga po nilang umimbento ng krimen laban sa akin. Saan banda ang imbento, Marcoleta? Lahat po iyan nag-ugat dahil sa kagagawan din ninyo. Wala naman sanang ganitong issue sa inyo kung hindi kayo tumanggap ng 75 million pesos na campaign funds mula sa mga donors na binanggit po ng mga pangalan kanina. No? Bago natin puntahan yung privilege speech mo kanina, ito lahat dito lahat nagsimula. Senator Rodante Marcoleta eh. Wala pa yung mga issue ng kung ano-ano na binabanggit nyo ngayon. Noong November 6, 2025, nagkahalungkatan eh. No? Kasi ito yung panahon na napalitan ng ombudsman. Ang ombudsman na dating si Samuel Martires ayaw payagan na makita ang SALN ng mga taong gobyerno. Pero nung pumalit si Ombudsman Boyeng Remulla, binuksan niya ang SALN para sa publiko. At sa pagbubukas ng SALN, nahalungkat ang SALN nyo in particular. Anak ng teteng naman talaga. Siyam na mga tol, bilangin ninyo Ay, talaga nga naman Pakinggan natin, balikan natin ang balita kasi parang ginagaslight ni Marcoleta ang publiko at pinalalabas na biktima lang siya ng politika. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna. Yan eh. Hindi naman to politika, Marcoleta. No? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganito. Ang SALN mo, mahigit 50 milyong piso. Ang SOSI mo, mahigit sa 100 milyong piso, pero hindi mo in-specify doon, para kang hindi abogado eh. Dapat alam mo yung mga bagay-bagay tungkol dyan. Ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. Diba? We have to be accountable for everything we do. So, alam niyo mga tol, sa maikling panunungkulan ni Ombudsman Boyeng Remulla, hindi perfecto, marami siyang pagkukulang bilang ombudsman. Pero isa sa dapat ipasalamat po natin sa kanya ay ang pagbubukas niya sa publiko ng mga SALN ng taong gobyerno. Kasi kung hindi po ginawa ni Ombudsman Boyeng Remulla, baligtarin yung kautusan ni Samuel Martires, hindi natin malalaman ang issue na ito tungkol kay Rodante Marcoleta. it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicize na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Tandaan nyo yan 51 million pesos. Yaman, ibig sabihin, yan yung pinakayaman ni Rodante Marcoleta. Tapos, gagasto siya sa pangangampanya na mahigit sa 100 milyong piso. Nung una, hindi niya pinapaliwanag nagkabukuhan kasi nailabas ang SALN niya. Nakakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas mataas. Grabe! 112 million pesos ang gastos mo sa pangangampanya. Tapos ang yaman mo, 51 million lamang. Anong uri yun? Nagpaliwanag naman siya. Kasi meron naman palang donasyon. Doon na nagkaroon ng problema si Marcoleta. No? Nung nagpaliwanag na siya tungkol sa donasyon. Ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw.
I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Wala nang problema diyan kung yumaman ka talaga no? Given. Kunyari yumaman ka talaga, hindi na natin ko-questionin 'yan. Pero ang problema, Marcoleta, wag mong sabihin na pinupolitika ka lamang dito. Kasi ikaw yung nagkaroon ng pagkukulang no? Hindi mo dineklara sa SOSI mo kaya nagkaroon ng problema, nireklamo ka sa COMELEC. Fortunately for you, wala na palang batas na sumasakop doon sa ginawa mo. Ang problema, merong ibang provision sa batas, plunder, indirect bribery, NPD 46. Yun tuloy yung nakikita sa iyo ngayon na isasampa ng ombudsman. At ito po yung balita. Binabalikan lang naman natin ito mga tol No? Inilalatag ko lang sa inyo para hindi nyo makalimutan kasi ginagaslight nitong si Marcoleta dito sa kanyang talumpati kanina ang publiko na pinalalabas niya na parang pinipersecute lamang siya dahil sa political niyang paniniwala. Hindi po totoo yun. Absuelto man sa COMELEC, tila hindi nakaligtas sa pagsusuri ng Office of the Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Illegal daw kasi siyang tumanggap ng pera ng kumandidato bilang senador. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Nahaharap sa plunder at 3 counts ng indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta, kaugnayan ng umano'y 75 million peso donations para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Nakasaad sa complaint affidavit ng Field Investigation Bureau ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon na isinampa ang mga reklamo noong May 18 laban kay Marcoleta at 3 donors. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo, sina former Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ayon sa mga investigador, noong January 2025 o bago pa man ang opisyal na campaign period, nagbigay umano ang 3 ng milyong-milyong donasyon para sa search. Yan ang problema, Marcoleta. No? Wala namang problema sa pagtanggap ng donasyon kaso lang afterthought mo na lamang pinaliwanag Kung ito dineklara mo kagad sa SOSI mo, di wala kang kinakaharap na problema ngayon. Kaso lang bakit hindi mo maideklara? Baka kasi may problema talaga. Unang-una, kongresista ka nung mga panahong iyon. Ngayon, sinasabi nitong si Mike Defensor, hindi daw sila dapat kasama sa kaso. May interview po sa kanya nung nakaraang gabi at ipaparinig ko din po sa inyo. In fairness naman kay Mike Defensor. Pero tapusin muna natin unti-unti itong balita. Portal bid ni Marcoleta. Dahil umaabot sa 75 million pesos ang pinagsama-samang halaga ng mga donasyon, sinasabi sa reklamo na lumampas ito sa 50 million peso threshold para sa kasong plunder. Sinabi rin sa complaint na maaari ring managot si Marcoleta sa indirect bribery dahil tinanggap daw nito ang mga regalo o donasyon bilang isang public official. Ayon pa sa reklamo, hindi daw dapat i-normalize ang pagtanggap ng ganito kalalaking amount ng pera. Tinutukan din sa reklamo ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi raw nakasaad sa entry SALN ni Marcoleta sa Senado ang natanggap na 75 million donations. Nakalagay lang sa kanyang SALN na may 39.6 million siyang naipon mula 1992 hanggang June 30, 2025. Sa kanyang December 2025 SALN, 16.7 million naman ang idineklara niyang cash at savings. Isa rin sa mga tinukoy sa reklamo ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isinumite sa COMELEC dahil nakasaad dito na wala raw itong natanggap na cash o in-kind contributions. Wala pang opisyal na pahayag ang senador tungkol sa hinaing ombudsman complaint. Pero At ang opisyal na pahayag niya, syempre, nandito. Sa maya-maya re-reaksyonan natin. Pero unahin muna natin si Mike Defensor. Kasi may katwiran dito si Mike Defensor Sabi niya kahit 1 bilyon ang ibigay ko kay Marcoleta, kung wala namang masamang ginawa, wala daw illegal. Tama ba yon? Pakinggan po ninyo ito. Congressman, ano po yung masasabi niyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito, ano? Dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya.
Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasama dun sa kaso. And natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaction. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas Nakakatawa daw, hindi nila maintindihan. No? May post si Attorney Jesus Palsis para ma-share ko lamang po sa inyo. Kasi yan ang argumento ng mga DDS particular itong si Mike Defensor, no? Sandali lamang. Pakinggan muna ninyo ito. mas marami na rin yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong flood control scandal ng mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly, sabi na may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano ang ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Yan, sinasabi nila, pinopolitika sila. Sabi ni mga DDS and Mike Defensor, paano naging plunder case yung kay Senator Marcoleta? Wala namang public funds. Kasi yun ang pinupunto nila Walang public funds involved sa campaign donation namin. Comment ni Jesus Palsis, Attorney Jesus Palsis, under Republic Act 7080, plunder is ill-gotten wealth acquired through any commission or gift. Diba? Ulitin natin. Plunder under Republic Act 7080 is ill-gotten wealth acquired through any commission or gift. Kaya may akusasyon ngayon. Pero hindi naman natin sinasabing guilty na dito. Itong sina Marcoleta at iba pa. No, ang punto lamang, merong basihan ang akusasyon. Ngayon, kung sinasabi nitong si Mike Defensor na wala silang kasalanan, siyempre, pagtatanggol nila yon sa kanilang sarili at karapatan nila yan. Na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. Ngayon, Pero yan ang malaking kabalantunuan. No? Kabalintunaan, sabi ni Dean Mel Santamaria. Malaking panlilin lang po yun. No? Wala po itong kaugnayan dahil sila'y nagsasalita laban sa administrasyon. Lahat ng ito, kaya nangyayari sa inyo ngayon dahil ginawa nyo noon, di umano. Tingnan nyo si Senator Robin Padilla, kung tutusin, wala naman siyang kakaharaping kaso napansin ninyo, panay banat ni Robin Padilla sa gobyerno, panay criticize niya sa ating Pangulo, pine-prosecute ba siya? Di ba hindi naman? Kaso lang, nagkamali siya lately. Kasi tinulungan niya si Bato de la Rosa na tumakas sa Senado, kaya maaari siyang kumaharap ngayon ng kasong obstruction of justice. Other than that, wala. Di ba? Kaya malinaw mga tol, at marami pang mga DDS ang nagsasalita laban sa gobyerno nang hindi naman nakakasuhan. Kayo, katulad nung issue na ito, in a separate situation, merong offense na kinakaharap ang pamilya mo at posible makasama ka na rin doon, Mike Defensor, ang tinutukoy natin, yung qualified human trafficking, no? Na isinampa sa kanyang asawa at sa kanyang anak. At sabi ng NBI, posibleng sasampahan din kinalaunan ng reklamo itong si Mike Defensor. Yun ba ay pamumulitika? Hindi. Nagnegosyo kayo ng ganun Ang problema, hindi nyo binantayan yung negosyo nyo. Kung sinasabi ninyong wala kayong alam doon, kasalanan nyo pa rin yun. Ang presumption, alam nyo yun. Gawin yung depensa ngayon, yung sinasabi nyong hindi nyo alam yun, para mapawalang sala kayo doon sa isinampang kasong qualified human trafficking. But going back, dito sa pinag-uusapan natin, still, hindi ito issue ng pamumulitika sa inyo. Ginawa mo Nag-donate ka. Hindi kayo kagad nag-comply. The problem is, nagbayad nga kayo ng tax, afterthought na lang. Nung pumutok na yung balita. Kailan kayo nagbayad ng tax? May issue na si Marcoleta, December 2025 na kayo nagbayad ng tax. ayun po, sabi niyo katabi niyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotle Viray. Kakilala niyo ba parehas at ano yung connection niyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotle Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung may babahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder,
Oh. Pondo ng gobyerno. Oh, yan, ah. So, tapos kung May punto naman siya. Kung plunder, pondo dapat ng gobyerno. Kaso lang, hindi naman public funds ang pinag-uusapan eh. Kung hindi yung posibleng ill-gotten wealth. No? Ill-gotten wealth, di umano, para kay Rodante Marcoleta. At paano nangyari yon? Sa tulong ninyo. Kaya madadamay talaga kayo rito. No? Magiging probably accomplice, kasabwat, o kung ano man. Ngayon, kung yan ang depensa ni Mike Defensor, tingnan natin kung titindig po yan sa eventual na paglilitis sa posibleng kakaharapin po nilang kaso. Ngayon, puntahan po natin itong si Rodante Marcoleta. Ito na. Dito pa nga lang sa titulo ng thumbnail, pwede nila akong ipakulong. Pwede nila akong arestuhin. Pero, hindi sila mananalo. Tama ba yung pagkakatranslate ko in Tagalog? They can imprison me. They can arrest me. But I tell them, they still will not win. Oh. Sige, tingnan natin. Pakinggan natin si Rodante Marcoleta rito, mga to. In fairness naman sa kanya. Yan. Ulitin natin. Eto. Nagtalumpati siya kanina eh. No? And my beloved countrymen, there are moments in the life of a republic when silence becomes easier than speech, when comfort becomes more tempting than courage, and when public office is tested not by applause but by pressure. This is one of those moments, Madam Yeah. President. Ang galing magsalita. Nakakabilib, no? Ang galing ng retorika. I rise today on a question of privilege. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. A complaint perfectly timed, wrapped in legal language, amplified by noise, and aimed not merely at my person, but at my independence. Totoo ba yun? Ha? Iname ba yun sa iyong pagkatao lamang at sa iyong pagiging senador? Di, totoo yun. Bago ka pa maging senador, Senador Rodante Marcoleta, ginawa mo na yan. It happens lamang na nanalo ka. Nanalo ka, kaya ngayon, senador ka, which is independent. Ngayon, Rodante Marcoleta mo, which is no bearing actually, yung pangalan na yan, doon sa ginawa mo. Ang punto kasi dito, mga tol, yung akto eh. Yung akto ang ipinagbabawal, di umano, na ginawa mo. Tuloy natin ang sinasabi niya rito. I stand before you not as a man begging to be understood, not as a senator asking to be spared, and not as an accused shrinking from the weight of accusation. Rather, I am here as a servant of the Constitution, elected Wow! by the people, bound by oath, and determined to perform my duty without fear. Parang totoo Ano? Inelect ka ng tao, totoo. No? Ikaw ay dapat sumunod sa konstitusyon. Kung ano pa yung sinabi mo kanina na nakalimutan ko, pero lahat yan, flowering words na lang eh. Rodante Marcoleta. No? Ang issue dito, may akusasyon sa'yo. Kahit gaano kaganda ang mga sinasabi mo dito, Senador Rodante Marcoleta, ang punto pa rin, yung akusasyon. At patutunayan nyo nung nag-aakusa sa'yo. Kahit gaano mo sabihin sa harapan ng publiko na sinasilence lamang kayo dito, pinupolitika lamang kayo rito, merong reklamo. At ang reklamo na yon, yung nagre-reklamo ang magpapatunay kung talagang may kasalanan kayo. No? Sabagay, pagkakataon mo naman ito para kahit paano malinis mo pangalan mo sa harapan ng mga supporters mo. Kasi mga tol, matanong ko lang kayo, naniniwala pa ba kayo dito kay Rodante Marcoleta? Sa mga sinasabi nito? Type 1, kung kayo'y naniniwala kay Rodante Marcoleta. Type 2, kung kayo'y hindi naniniwala dito sa mga sinasabi ni Rodante Marcoleta. Uulitin ko lamang po Type 1, kung kayo'y naniniwala. Type 2, kung kayo'y hindi naniniwala. Tingnan natin. Ang komento po ninyo kahit paano, makita ko man lamang. Naku po, ang dami na naman. May naniniwala naman pala kay Marcoleta, isa.
Sino yung isang naniniwala kay Marcoleta? Si Char Drax. Naniniwala siya kay Marcoleta. Nire-respeto naman natin yan. No? Kasi paniniwala mo yan eh. Pero the rest, puro to mga tol. Oh. Grabe. Walang naniniwala sa'yo sa 1,600 plus na manonood ni Top 1 ngayon. O meron na. May nadagdagan na rin ng isa. Dalawa na sila. Si Rolando ko. O meron na rin. Si Felipe Beloria. 3 na silang naniniwala kay Rodante Marcoleta. O, pero, syempre, the rest, ang dami-daming mga hindi naniniwala sa'yo, Rodante Marcoleta. without favor and without surrender. The complaint arrived while the Senate is confronted with uncomfortable truths, namely, the pending continuation of the investigation of the anomalous flood control projects, Naku po! the approaching constitutional burden of Yan ang sinasabi kong gaslighting, mga tol. Separate issue, ipupunta mo dyan. Pinalalabas kasi nitong si Rodante Marcoleta na porket nagsasalita siya kaugnay ng flood control project anomalies, iniipit naman siya ng gobyerno ngayon. Wala. No? Senador Rodante Marcoleta, sige, magsalita ka sa kaugnay ng flood control project. Kahit idamay mo na si Pangulong Bongbong Marcos, sige lang, gawin mo. Idamay nyo na, total, kayo naman yung may hawak ng Blue Ribbon Committee, pero wag natin kakalimutan na siya'y tumanggap ng donasyon at yun ang issue sa kanya ngayon. Ang pagtanggap ng donasyon na sinasabi ng ombudsman, bawal at ito'y magpopol di umano sa plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree 46. an impeachment trial and the growing pressure upon this institution to surrender its independence through political maneuvering disguised as constitutional reform. Let us not pretend that this complaint came in a vacuum. Naku po! The pattern is too visible to ignore. Naku po! Yung gawain nyo kasi noon, Rodante Marcoleta, di na natin tatapusin yan, mga tol, ha? Panoorin nyo nila kung gusto nyo pakinggan pa boses ni Rodante Marcoleta. Pero tinaga ko yan kanina para lang ako magkaroon ng konteksto sa pinag-uusapan po natin. To sum up, yung sinasabi dyan nitong si Rodante Marcoleta, politically motivated yung kaso. No, pine-persecute daw siya dahil po sa kanyang mga paninindigan kuno laban sa korupsyon, partikular sa administrasyong ito. Pero hindi eh. No? Ang issue kasi dito, not about flood control project anomalies. Separate offense yun. Sige lang, magsalita ka, tulungan mo ang taong bayan, tulungan mo ang publiko na labanan ng korupsyon sa flood control. Pero wag mo ring iiwas ang sarili mo na meron kang sariling issue. Ano ang issue na yon? Uulitin lang natin yung napakinggan natin sa balita kanina. No? Na nung panahon nang ikaw ay kongresista at balak na tumakbo bilang senador, tumanggap ka sometime in January 2025 ng donasyon mula sa iba't ibang personalidad na nagkakahalaga ng 75 million pesos, which unfortunately for you, I do not know kung nakalimutan mo o sinadya mo talaga, hindi mo dineklara sa SOSE. That is the biggest problem na na-create mo, Senador Rodante Marcoleta, yung hindi mo pag-declare sa SOSE. Kasi doon na lahat nagsimula eh. Kung dineklara mo lamang yan sa Statement of Contributions and Expenditures mo, di wala sanang problema at higit sa lahat, kung itinama mo kung tama ba talaga yung pagkakasulat mo sa SALN. No? Nagkapatong-patong tuloy eh. Nakalusot ka sa COMELEC. Ang problema, yung kaparaanan mo para ka makalusot sa COMELEC ay pag-amin. Inamin mo na ikaw ay tumanggap ng donasyon sa panahon na ikaw ay public officer. O yun din ang nagpapahamak sa iyo ngayon. Kasi, Senador Rodante Marcoleta, kung hindi ka umamin na tumanggap ng donasyon, which napakahirap namang gawin, walang indirect bribery. Walang possibly plunder. Walang paglabag sa PD 46. Wala kang kalagyan eh. Pag hindi ka nagsabi ng totoo sa COMELEC, baka makasuhan ka ng election offense. Sinabi mo yung totoo, considering na na-repeal na yung batas, for that matter, kaya wala kang kaso sa COMELEC, wala kang election offense. Eh, ang problema, yung criminal liability mo sa ibang mga batas, katulad ng mga binanggit po natin kanina, plunder,
indirect bribery, at saka PD46. Doon umiikot ngayon ang problema mo, Senador Rodante Marcoleta. Anong masasabi ninyo sa topic po natin na ito, mga tol? I-comment nyo lamang dyan sa chat area or comment section. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.